ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Mga pagbabalik tanaw doon sa ilang pang bagay na ipaliwanag sa atin ni Brother Eli kagabi, yung mga punto na kung saan ay ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, yung ukol doon sa paborito nila kapatid na Josel, natatandaan natin mga taga-subaybay na likas na kalagayan daw ng ating Panginoong Jesus, at di umano natuklasan natin kagabi yung napakagandang bagay na naituro sa atin ni Brother Eli, na ang sabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, walang anyo ang Panginoon Diyos. Nababasa pala sa Biblia, at hindi lamang sa isang talata, may anyo ang Diyos. At dyan kitang-kita kung paano nga nahahayag ang kawalang malay ng isang nagpapakilalang mangangaral, daw siya ng Diyos, kapatid na Josel. Brad Willie? Oo, dahil kagabi nga, Brother Danny, na ipaglingkod nga sa atin ni Brother Eli, na naipakita ni Brother Eli na walang malay sa Biblia itong mga nasa kabila. Namamarali na walang anyo ang Diyos. Samantalang binasa sa atin ni Brother Eli kagabi na mayroon ng anyo ang Diyos. Kaya lang ang problema, Brother Danny, yan pala hindi makikita nung mga kaaway ng Diyos, hindi ba? Correct. Yung talata na binasa sa atin kagabi, balikan po natin ng Juan 5:37 para po sa pagbabalik tanaw dyan sa mga naipaglingkod ni Brother Eli. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Sa tanong ni Brother Eli, Brother Danny, meron bang anyo ang Diyos? Merong anyo ang Diyos. Na Willie. Kaya lang, ang sabi naman ng mga kaibayo natin, ano naman ang sabi, kapatid na Mel? Na anyong Diyos, hindi tumutukoy sa kalagayan Opo. Dahil kung ang pag-uusapan, likas na kalagayan ng Diyos, wala siyang anyo ayun. Ano naman yun? Karen bakit mo naman sinabi na walang anyo, kapatid na Danny? Nababasa may anyo Di ba? At tingnan nyo, di kaya, sukul kayo. Pero pagka itong mga ito, hindi susuriin yung kanilang sinasabi, lumalabas na parang tama nga naman. At para bang totoo dahil meron silang sinasabing batayan. Kaya lang, mga kababayan, pagka pinakinggan na po natin si Brother Eli, matutuklasan natin kung paano naililigaw nitong mga taong ito yung kanilang mga tagapakinig. Sabihin mong walang anyo ang Diyos, sa talata ay diretso, kapatid na Willie, na ating binasa, may anyo. Kaya lang, Brother Josel, sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kausap na kanyang mga kaaway, kailanman ng wika, di nyo nakita ang kanyang anyo. Di talagang mayroong hindi makakakita ng anyo ng Diyos. Yung kaaway. Yung kaaway, Brother Joseph. Kaya sila, para sa kanila, walang anyo, hindi nila makita Dahil? It follows. Di ba? Oo, Yun lang naman yun Ingat ka, baka tayo madoblihan. Hindi, teka, sino ba may sabi nun? Binasa natin ng talata, Biblia. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi. Hindi naman tayo. Demanda nyo ba si Kristo? Naman kayo. Kaso tayo dinidemand. birthday na birthday ni Brother Joseph. Happy birthday, brother.
Ayan, wala naman tayong ibig na ipakitang ano pa man dyan, kapatid na Willie. Ang usapan ay katuwiranan sa Biblia. Ang sabi ng mga manggagawa ni Ginoong Manalo, Oo. panoorin nyo nga uli po at maibalik nga natin, Brad Mel, Sige nga. para medyo may konsuelo naman ang ating mga taga-subaybay. O Ramil, huwag mong papatay, hindi ka matututo. Gitna anyong Diyos, hindi tumutukoy sa kalagayan eh. Opo. Dahil kung ang pag-uusapan, likas na kalagayan ng Diyos, wala siyang anyo eh. Ayun. Wala raw anyo ang Diyos, sabi ni Ka Rene. Para bagang pinatlilitaw niya, meron pa bang ibang kalagayan ng Diyos liban doon sa sinasabi mong likas? Kung tutuusin niya, kung ang tutukuyin ay yung talagang likas na kalagayan ng Diyos, para bang yung Diyos ay pumunta pa sa ibang kalagayan dahil meron siya sinasabing likas na kalagayan. Wala naman nung sinasabing na itong kalagayan ito hindi likas at yung isa likas. Wala naman ganun eh. Yan po'y dagdag lang ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Bagaman, may mababasa sa Bibliang New Filipino Version na likas talaga, kapatid na Willie. Merong ganun, Brother Danny? At basahin po natin dun sa version ng Biblia na binasa ni kapatid na Josel. Meron na tayo niyan sa Yung Filipino version, nailagay na natin sa screen yan kagabi. Ang sabi niyan, kapatid na Josel, ay ano? 2.5 ito ng Filipos, Brad Danny. Ang dapat ninyong maging damdamin ay tulad ng kay Kristo Jesus, na bagamat siya ay nasa mismong likas ng pagiging Diyos, hindi niya pilit na pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus ay kusa niyang hinubad ang lahat ng ito. Kinuha ang kalikasan ng isang alipin nang siya'y magkatawang tao. Ayon, hindi nga tao, nagkatawang tao, kapatid na Josel, at ang kanyang likas na kalagayan ay Diyos. Yan ang sinasabi ng talata kahit doon sa Magandang Balita Biblia, na kung saan po ay siyang ginamit ng Iglesia ni Cristo para magkaroon sila ng ang tamang daan. Doon sa Kapitulo 3 o 4 ng Aklat ng Kawikaan, kapatid na Willie, yung Magandang Balita Biblia, ganito po ang sinasabi doon sa Magandang Balita Biblia sa kapitulo, doon sa talatang binasa din natin. Ang sabi naman po ay ganito. Filipos? Baka dyan sa tabi mo, Brad Willie, baka meron, pakihugot mo na muna. Kukunin ko muna, Brother Josel, dito. Oo, samantala ay akin pong ibig na itanong kay Kadani. Ano po ba ang ibig sabihin ang pagkasinabing nagkatawang tao? Alam na po ng maraming taga-subaybay natin, pag nagkatawang tao, hindi tao. Dahil kung siya naman ay tao, bakit naman kailangang magkatawang tao pa? Ang ibig sabihin nun, meron siyang former na kalagayang hindi tao, kapatid na Josel. Kaya lang, kumuha siya nung katawang tao, maaaring maitanong natin, bakit nagkatawang tao? Una, tao ang kanyang kakausapin at pangangaralan, kapatid na Josel. Yun ay kumbaga, hindi maiiwasan na maaring isipin ng ating mga kababayan. Tao kasi ang kakausapin. Ang totoo kung ang ililigtas lang ng ating Panginoong Hesus, siguro hindi naman tao. Hindi naman tao ang kanyang kumbaga, yun, beyond the imagination. Pero tao nga po ang kanyang ililigtas, kaya siya nakitulad sa tao or nagkatawang tao. Pero sila po'y merong sinasabi, kapatid na Dani, na ang Panginoong Hesukristo ay isinugo sa anyong taong makasalanan. Meron ba nun? Sige nga. Ng Diyos si Kristo sa anyo ng taong makasalanan. Pansinin po yun, upang siya maging handog para sa kasalanan. Sa ibang salita, kaya nga siya isinugo sa anyo ng taong makasalanan upang ano ba ang anyo? Ano ba ang anyo ng taong makasalanan? At ano naman ang anyo ng taong kumbaga mabuti at walang kasalanan?
Meron bang ganon? Sabi nga ni Brother Eli po kagabi, kung ang ating Panginoong Kristo, pagbigyan natin ng kapritsyo ni Karine, bagaman wala siyang binigay na talata, isinugo saan yung taong makasalanan? Meron bang talata niyang kapatid na Willie kang nabasa? Walang ganun, brother. Mula nang nagbasa ka ng Biblia? Walang ganun, brother Danny, brother Joseph. Pagbigyan natin halimbawa pansamantala. Kung ang ating Panginoong Kristo nga naman, gaya ng sinabi po't na ipapansin sa atin ni Brother Eli kagabi, paano niya matutubos yung mga taong makasalanan? Siya pala isang nasaan yung taong makasalanan din. Ano ngayon ang hindi nga po pwede? Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, wala namang kasalanan ni muntiman. Yun ang tinuturo po sa atin ni Brother Eli. Kaya wala sa talata rin na yung sinasabi na yan. Ilitaw mo ang talata. Saang talata na mababasa sa Biblia na si Kristo yung sinugo ng Diyos sa anyo ng taong makasalanan? Saan? Malamang, brother Josel, doon din naman sa salin ng Biblia na sinasabi nilang sa demonyo, brother Danny. Gano'n ba? Oo. Paano ba ang pagkakasali? Kaya agad-agad na nating inaano sila brother Josel, brother Danny. Itong mga ito kasi gumagamit ng Biblia na papabor sa kanila. Pero kung kung titingnan ng background ng Biblia na kanilang ginagamit, sila mismo may sabi, brother Josel, brother Danny, na yung mga Katoliko, mga Protestante na nagtulong para maisalin itong magandang balita Biblia, sila yung mga kay Satanas o sa demonyo, hindi ba? Ay hindi natin nalilimutang ipaalaala sa ating mga taga-subaybayan. Kaya huwag kang pupunta doon sa salin ng sa demonyong sabi ninyo at hindi naman paniniwalaan. Hindi pwedeng matanggap natin na ganon. Dahil yun, brother Danny, ang babasahin nila na salin na sinugo daw ang Panginoong Hesukristo sa anyo ng taong makasalanan. Yung nasa magandang balita, brother. Mabuti pagpaunan na natin, kapatid na Willie, sa kanila. Basahin na natin. Ito yung sa Roma 8, at ang talata po ay 3. Sabi po sa magandang balita Biblia, sa Roma po, hindi po yung nasa Filipos. Roma 8:3, mamaya po ipapakita natin sa screen. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. Yan, brother Danny, yung talata na pinagbabasihan ng mga ito na dapat sana nating bigyan ng pauna ang ating mga tagapakinig. Ano ba ang komento nitong mga ministro ng Iglesia ni Manalo tungkol sa mga Katoliko at mga Protestante na nagtulong para malimbag ito, brother Danny? Ayan, sabi nila, yan daw ay dapat itakwil. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko, ang mga pastor Protestante, sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Pasugo, August 1961. Yan, kapatid na Willie. Kaya itong magandang balita Biblia, brother Danny, pagka binabasa ito ng mga ministro ng Iglesia ni Manalo, hindi man sila makaramdam, brother Danny, ng panganingan Pagkatapos nilang akusahan ng talaga namang masakit, tayo din natin sinasabing ang Katoliko at paring Katoliko at Iglesia Protestante at pastor nila, sa demonyo sila. Oo. Maaring meron, pero hindi natin sinasabing ang kabuuan, gano'n, ano? Kaya wala tayong problema kung ginagamit natin itong Biblia ito, brother naman, Danny. Hindi naman natin. Pero dun ba sa pangkaraniwang saling ginagamit natin sa Bibliang Tagalog, ano naman ang nakalagay, kapatid na Willie? Dito sa katiwa-tiwalang salin ng Biblia, brother Danny, na Tagalog, na ito naman ay tanggap ng lahat, brother Danny, itong saling ito, sa Roma 8:3, at brother Josel, pakitingnan mo naman sa English, ano? Ang Roma 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin.
at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Brother Josel, sa English nga, pakibasa mo. Sinasabi, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Yan, kapatid na Willie. Dito sinasabi, Brother Josel, sinugo niya ang kanyang anak na nag-anyong lamang sa larin. Di ba? Samantalang dun sa magandang balita na pinagbabatayan nila, sinasabi naman dito, Brother Josel, na sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. Iba na, Brother Josel, hindi ba? Oo, iba na, kapatid na Willie. Para bang pinatutulad na pinatutunog nitong grupong ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang anyo ay taong makasalanan. Yung physical na appearance niyang tinutukoy, hindi naman ganon dahil kung talagang paano mo mamadidistingue yung anyo ng taong makasalanan at wala. Maliban na lang kung yun ay napatunayan sa isang pagsusuri. Ngayon, ang punto natin dito, kapatid na Willie, ay yung kanilang mga sinasabi na yan, hindi naman nila kasi sinusuplayan ng talata sa Biblia. Kagaya nung kanilang angkin na ang ating Panginoong Jesucristo raw ay, ano ba yun? Bukod tanging taong hindi nagkasala, yung pinatunayan sa atin ni Brother Eli Soriano kagabi, ang ating Panginoong Jesucristo ay wala namang mababasang siya lang ang bukod tanging taong hindi nagkasala. Wala nun. Pero nasa pasugo yun, Brad Willie. Oo, Brother Danny. Ganyan naman talaga yung mga yan Hindi nila kasi ma-reconcile yung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkasala. Sa isang talata, lahat ng tao ay nagkasala. Ang deduction, kapatid na Josel, ano po ba ang konklusyong nabuo? Kadani, ang Panginoong Jesucristo, ang tanging tao na hindi nagkasala. Yun na. Ito si attorney, tumatanong nga po namin. Parang ganito po yan Ito, i-figure natin, ano? Kumbaga, kumbaga, ang ating Panginoong Jesucristo ang bukod tanging taong ang ating Panginoong Jesucristo hindi nagkasala. Nasa talata yun sa unang Pedro, kapatid na Willie. Yung sinasabi sa 2:21-22 ng aklat ng unang Pedro, Brother Danny, na sabi po roon, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, 22. na kayo iniwanan ng halimbawa, 22, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ayan. Ayan, ginagamit nila yan, Brad Willie. Pag pinuntahan natin, ang tanong naman natin, ang lahat po ba ng tao ay nagkasala? Ano naman ang sagot, kapatid na Willie? Sinasabi sa Biblia, Brother Danny, ang sagot hindi naman manggagaling sa ating bibig ang kasagutan. Basahin po natin ang sinasabi po sa aklat ng unang hari sa 8:46. Ito po ang ating mababasa. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Yan ay pahayag, Brother Danny, ng banal na kasulatan sa atin na walang tao na di nagkakasala. Ano ibig sabihin ng talata na yan, Brother Danny? Tanong natin sa abogado yung tama at logical na deduction. Lahat ng tao nagkasala. Ang Panginoong Jesucristo hindi nagkasala. Ano po ang konklusyon nating mabubuo, attorney? Hindi yun ang Diyos. Diba? Hindi siya tao Bakit? Ha? Kaya nga, lahat ng tao ay nagkakasala, di ba? Opo. Oh. Sa makatuwid, kung si Jesucristo, alinsunod sa Iglesia ni Cristo, ay tao, di nagkasala din siya. Pero dahil merong ulat sa Biblia na siya hindi nagkasala, attorney, Hindi siya tao. yan. Po yun, attorney. Kaya nga natsempohan ko minsan na programa nila na ang nakasalang ako. Pinapalabas nila
na magkakontra kami ni Brother Eli ng aming sinasagot sa tinatanong sa amin. Oo. At kung nakahanda sana yung tape natin dyan, maganda maipakita sana natin kung paano Brother Josel lang dadaya itong mga ministro ng Iglesia ni Manalo na pinuputol yung ating mga sagot sa alanganing putol, Brother Josel, para lang maipakita nila na mayroong pagkakasalungatan o kontrahan yung aming sagot ni Brother Eli. Sige, naka-ready daw tayo, Brad Willio. Ito, pakinggan natin kung paano nila iminamali yung hindi naman dapat sanang ganon. Pero gusto nilang bigyan kasi ang impresyon, ang mga tao na magkakontra tayo, si Brother Eli, ikaw, kaya ginagawa nila ito. Panoorin po nyo at pakinggan, mga kababayan. Sa panahon na pinagkanulo ni Judas si Kristo. Kasi po sa Marcos na 50, 51, 52. Nung dinakip na po siya, di ba po? Nakalagay doon yun. At iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Sino po yung nagsitaka? Si mga apostol po ba? Basahin po natin. Gis. Marcos 50. 50 po ba? G50? Ay, 14.50. O, 14.50. 52. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ayun. Ang umiwan po sa kanya, yung mga dumadakip sa kanya. Iniwan, di ba po dinakip siya? Ba't po siya iniwan? Hindi, iniwan. Hindi ho siya dinakip nung oras na yon. Iniwan siya ng lahat nung dumadakip sa kanya, tumakas. Hindi po kasi po pwede na ang nag-iwan sa kanya mga apostol eh. Ganito po ang tanong. Ang tanong maliwanag eh. Sino po ba ang tumakas? Yung humuli o yung mga alagad? Ngayon, sabi nyo ngayon, ang tumakas yung mga alagad. Di tama lang. Okay lang. Kung nakinig po kayo ng maigi kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung mga alagad tumakas. At iniwan siya ng lahat at nagsitaka. Sino po yung nagsitaka? Si mga apostol po ba? Ang umiwan po sa kanya, yung mga dumadakip sa kanya. Ang tanong maliwanag eh. Sino po ba ang tumakas? Yung humuli o yung mga alagad? Ngayon, sabi nyo ngayon, ang tumakas yung mga alagad. Di tama lang. Okay lang. Kung nakinig po kayo ng maigi kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung mga alagad tumakas. Ayan. Ang umiwan po sa kanya, yung mga Sige, Brad Willie. Ayan, Brother Josel. Oo. Yan ay pinagkokontra nila yung sagot namin ni Brother Eli tungkol sa Marcos 14.50. Eh ngayon, gusto ko sanang bigyan ng paunang kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Yung ipinapakitang litrato ko, Brother Josel, na meron akong audio doon, yun ni-broadcast namin ni Brother Danny kay Don Manolo Fabis. Yung tuwing Sabado, yung alas 10 hanggang alas 12 kapag ka Sabado ng gabi, Brother Josel. Na yung sumasagot ako rin sa nagtatanong kaya lang, dapat sanang ma-play natin, Brother Danny, Brother Josel, yung talagang buong sagot dun sa tanong nung nagtatanong sa akin kay Don Manolo Fabis. Kasi yan hindi naman sa television yan, Brother Josel Yung... Pero dyan pa lang, Brad Willie, nagliligaw na sila Oo. Bakit kamo? Abay, nakalagay dun sa screen nila, may SBN 21 silang inilagay. Oo. Dun sa taas, dun sa gawing kaliwa, upper left corner noong screen, ano? Tapos dun sa kabila naman, yung Net 25. Para bang gusto nilang palabasin, SBN 21 kinuha yon. Oo. Nakalukuhan yon dahil sa radyo Sa radyo yun, Brother Josel Oo. Ngayon, kung mapapasin natin, sumasagot ako rin sa nagtatanong Kaya lang, ang putol, Brother Josel, alanganin. Kaya kung nakahanda yung ating tape naman dyan, Brother Mel, i-play natin ng buo kung ano yung talagang mga pag-uusap na nangyari dun sa program ni Don Manolo Fabis. Okay, sige, Brad Willie. Ano po ninyo, dapat maging transparent tayo Brad Willie, Brad Danny, nandiyan kayo. Nakuha ninyo yung bagay na yun? Opo, Don Manolo. Ano ba ang ating Baka maipit naman kayong dalawa. Sabihin na ninyo ba tayong patugtog na lang? Kasi po, Don Manolo, kung uunawa po ang ating mga tagapakinig, kagaya po ni Mr. Abayari, ang sagot naman po ni Brother Eli, ayon po sa nangyari ng dakpin ng mga kawal ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, bago po dakpin ang Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo, yung mga kawal, ay meron pong mga nauna munang pangyayari, Don Manolo, kung saan, ng akto nga po na
dadakpin na si Kristo, si San Pedro po'y nagbunot ng kanyang tabak. At nangyari nga po na matigpas yung tainga ng isang kawal na si Malco. Na doon po sa tiempo na yun, Don Manolo, gumawa pa ng isang makapangyarihang gawa ang Panginoong Jesucristo. Na yun nga pong tainga ni Malco ay kanya pong isinauli, Don Manolo. Na doon po sa punto na yun, ipinapakita ni Brother Eli na kung ikaw si Malco na ginawa ng kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo, itutuloy mo pa ba yung pagdakip doon sa tao na gumawa sa iyo ng mabuti, Don Manolo? Doon nga po sumagot si Brother Eli sa punto na yun, na yung mga nakasaksi po ng pangyayari na yun, hindi na nga po sumama doon sa mga tao na humuli kay Kristo. Na ang nangyari nga po, yung mga alagad, yung mga apostol, dahil sa takot, ay tumakas doon, Manolo. Iniwan nga po siya. Si San Pedro nga po, kapatid, ang sumunod lang sa kanya, doon po sa may hukumang kung saan dinala po ang Panginoong Jesucristo. Pero wag nating aalisin, kapatid, na yung mga taong nakasaksi doon po sa makapangyarihang ginawa ng Panginoong Jesucristo, kagaya po ni Malco, ay sasama pa ro sa mga taong dadakip sa kanya. Yun po ang kumpletong pangyayaring naganap nang dadakpin na po ang Panginoong Jesucristo, kapatid. Brother Eli. Sige po. Brother Eli kasi, ano po, ang tanong lang naman sino po ang tumakas? Hindi pa sinagot ko na ho, kapatid. Sandali po, patapusin niyo muna ang tanong, pwede po. Sige po. Ganito po ang tanong maliwanag sino po ba ang tumakas? Yung humuli o yung mga alagad? Ngayon, sabi niyo ngayon, ang tumakas yung mga alagad. Di ba lang? Okay lang. Kung nakinig po kayo ng maigi, kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung mga alagad tumakas. Ngayon, kung ikaw po'y kasama roon, kapatid, ikaw si Malco sa pagkakataon na yun, manapakawala mong konsensya na ginawang ka na ng mabuti nung tao na yun, huhulihin mo pa. Huwag mong kalimutan yun, Mr. Abayari, sinabi ko sa'yo. Kung ikaw si Malco, kung may konsensya ka, hindi ka nasasama dun sa paghuli kay Kristo. Tatakas ka na rin. Di ka nagagawa ng marahas na aksyon laban sa ating Panginoon Jesucristo. Sandali. Opo. May premise po na binabanggit kasi si Juan. Opo. Merong if and buts, parang gano'n, no? Okay, may premise po yun. Doon sa puntong yun, doon yun nire-relay ang kanyang sagot. Yung premise niyang yun. Ano po? Yung pagbabatayan. Opo. Oo. Kasi Don Manolo, ano po? Sige po. Yun para sa akin po. Ano po yun? Ngayon, ang ano ko lang po naman doon, ang pinag-uusapan lang, ayon doon sa tanong. Ngayon, tama naman po yung sinagot ni Brother Willie. Tumakas yung mga alagad nga. Tama po yun. Wala akong pagtatalo doon. Ngayon, kung ano may kanyang paliwanag, si Malco, kung sino man, hindi na ako kasama sa usapan yun. Hindi na ako kasama Don Manolo, makasagot na po. Gusto po ni Mr. Abayari na yung isasagot ko sa tanong niya, ayon sa kagustuhan niya. Hindi naman po tayo ganun sumagot, Don Manolo. Ang atin pong sinasabi, yun pong kabuuang pangyayari na naganap ng dakpin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang dapat na i-consider ng ating kausap. Ayan, Brother Josel, Brother Danny, kung nakita nyo, napansin nyo yung pagputol nila ng alanganin, di ba? Doon sa pinlay nila kanina, nung sabihin ko, ang tumakas po yung mga alagad, biglang putol. Pero ngayon na ating naiparinig sa ating mga taga-subaybay, meron pang karugtong Brother Josel, Brother Danny, yung aking sinasagot, hindi ba? Oo naman. Talagang malisyoso lang, Brother Josel, yung pagputol nila ro sa aking sagot At idinidiin nga ni Don Manolo na mayroong premiso, may premise yung iyong pagsagot. Ang ginawa naman itong mga iglesia ni Cristo ay yung kapraso lang at bibigyan ngayon ng anggulo at bibigyan ng konklusyon. Kaya lang bilib ako, kapatid na Willie, sa estilo nitong mga ito, magpapatawag ng kanilang mga miyembro at pagkatapos ay ititape. Bilib ako, biro mo, pati yung kay Manolo na ititape nyo. Oo, ganun sila ka-interesado sa atin. Magandang gabi po kay Don Manolo. Hindi po namin ibig na iparinig yung inyong programa dito sa ating palatuntunan. Kaya lang po, sa ngalan ng katotohanan ay naobliga po kami dahil sa merong mga tao na nagtatanong saan yung broadcast na yon. At mabuti nga siguro na yung napansin ni kapatid na Josel ay ipakita po natin sa ating mga kababayan kung paano mandaya itong mga taong ito. Dahil yung ipinaririnig po nila
sa inyo doon sa kanilang mga programa. Kunwari ay may SBN kailanman, hindi po na broadcast sa SBN yung sinasabi na yun ni Brother Willie, sapagkat doon po yung sa kabilang himpilan. At yan Brother Danny, para sa ating mga taga-subaybay, yan ni ating na-broadcast noong March 22, 2003, Brother Danny. Tayo hindi naman tayo kagaya nila na maglalagay nga ng ganyan. Hindi naman sila magbibigay ng information kung saan ng broadcast yan, Brother Danny. Kasi nga talaga sila nandadaya. Pinapalitaw nila yung broadcast sa radyo, yun sa telebisyon. Kaya nga yung nakita ni Brother Josel, may SBN 21 pang nilalagay, di ba, Brother Josel? Tama yun, Brad Willie, Brad Danny. At kapuna-puna na hindi talagang logo ng SBN 21 yun. Oo. Kaya halatang-halatang sila naglagay Kung pwede sana maipakita ni Brad Mel uli yung kanina, i-flash natin sa screen. Mapapansin nyo po yun, mga kababayan. Yung party na nakikipag-usap si Brad Willie doon sa caller. Tapos naka-freeze frame si Brad Willie. Nilagyan nila ng logo na SBN 21 doon sa kaliwang bahagi ng screen sa itaas. Sa kanan naman, Net 25. Yan. Ganyan kung magligaw itong mga to. Kaya ngayon, pati yung pagkakaputol, Brad Willie, alanganin din. Para palitawin na magkakontra kayo ni Brother Eli sa inyong pagsagot. Oo nga, Brother Josel ayan May Ayan. SBN 21 sila, SBN 21. Ipakita nga natin, iparinig nga uli natin at hanapin natin dito sa mga taong ito kailang broadcast ng Channel 21 yaan na air. Pag hindi nyo na-air yan na galing sa Channel 21, ewan ko lang sa inyo kung talagang matatanggap pa kayo ng miyembro nyo. Kasi naglagay kayo ng logo, SBN 21. Oo, tinan mo, Samantalang yan, Brother Danny, yan sa DCBB para sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Yan po yung ating broadcast noong March 22, 2003. At alam natin, ang DCBB ay pag-aari ng GMA, hindi po SBN 21. Humingi tayo ng paumanhin kay Don Manolo dahil sa medyo baka isipin niya na parinig natin yung kanyang programa dito sa atin. Hinihingi lamang po ng pagkakataon dahil sa maraming mga kababayan natin ang maaaring masakripisyo kung hindi mo nga naman liliwanagin ito, kapatid na Willie. Kasi nga, Brother Danny, naobliga ako dahil nakita ko nga na talagang itong ating mga kaibayo, sila may panatangan na hindi magsasabi ng totoo sa ating mga kababayan. Kaya tayo, obligado, Brother Josel, Brother Danny, Atty. Rosal, na yung ating nalalamang katotohanan, yun naman po ang ating ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Kaya dyan nga, nakita natin, pinutol yung aking sagot na sa alanganing putol, Brother Danny Pero ngayong ating naipatugtog ng maayos, mahaba pa yung amin naging pag-uusap nung aking kausap na yun At doon nga sinabi ko na hindi ko iniiwan ang stand ni Brother Eli dyan sa punto na yan. Na ang dumakip sa Panginoong Jesucristo, na ang mga nag-iwan kay Kristo, Brother Danny, yung kanyang mga alagad, pati yung mga nakasaksi nung kanyang kabutihang ginawa. Si Malco hindi nga sumama sa paghuli Hindi ba, Brother Danny? Yun yung isa sa mga dadakip. Oo. Pinagkokontra lang itong mga ito. Pero ang gusto ko ditong maipunto, kapatid na Willie, ay itong malaking pandaraya na ginagamit ito ang broadcast media upang iligaw ang ating mga taga-subaybay. Brad Mel, pwede ba nating maipakita yung ginagamit nating logo ng SBN 21 dun sa inilagay nilang kunwari ay SBN 21 din? Para makita po natin ang pagkakaiba kung paano mandaya itong grupong ito. At masasabi natin, kung totoong yan ang inyong estilo, ay wag na ho kayong makikinig dyan sa channel na yan dahil sa isipin mo naman. Yan ba ang ginagamit nating logo, Brad Josel? Hindi Tingnan nyo pong mabuti kung makukuha sana natin at mapagtatabi natin yung ating official na logong ginagamit dito sa Channel 21, makikita po natin. Papaano nga, hindi naman nga sa TV yan, Brother Danny di ba? Pinapatunog lang nila, nasintunado naman ang tunog, Brother Josel, na yan kinuha sa telebisyon. Kaya wala silang mailalabas. Hamon ko, Brother Josel, Brother Danny, maglabas sila ng kopya na yan sa telebisyon, sa SBN 21. Yun ang patunayan nila. Pag wala silang nailitaw, Brother Danny, mga sinungaling talaga yung mga tao na yan. Kaya ang burden of proof niyan ay nasa Iglesia ni Cristo,
ilitaw nyo po yung sinasabi na ni Brother Willie kung kailan, anong araw lumabas o na-air sa Channel 21 upang sa ganon ay maipakita natin na kayo'y nagsasabi talaga ng totoo. Dahil i-require din namin ng Channel 21 na i-authenticate yan, Brother Josel, siguro, kung talaga bang na-air yan. At kukuha din naman tayo ng certification doon sa kabilang himpilan na doon talaga yan narinig. Oo, Brother Danny. At marami ng pagkakataon na talagang ganyan ang ginagawa nila, lalo kay Brother Eli. Maraming pagkakataon po, picture lamang po ni Brother Eli ang nakalagay sa screen. Pero yung kanyang mga sinasabi, hindi naman doon lahat yung Brother Danny sa televisyong kinuwi. Hindi ba? Ay, yun nga ang mali sa pamamahayag. Dapat kahit papaano magkaroon tayo ng delikadesa. At masasabi ko nga na mayroon namang mga nanonood siguro na mga taga-MTRCV. Brad Josel, misleading na ito eh. Di ba Brother Josel, labag yan sa code ng mga broadcaster? Oo nga. Ano ba ang obligasyon ng isang broadcaster, Brother Josel? Kaya nga, yun nga, kapatid na Willie, dapat sana yung katotohanan ng ihayag nitong mga ito Kasi nandiyan ka para i-educate ang tao. To educate. To educate. To entertain. And to inform. To inform. Ay, ano naman ang ginagawa ninyo? To misinform. Ano pa, attorney? Parang maging mal-edukado ang tao. Hindi mo naman pwede sabihin to entertain dahil hindi kayo nakakatuwa. Oo naman, hindi nakatutuwa yan. Biro mo naman, lalagyan mo ng kunwari ay Channel 21. Papaano na lang yung mga hindi man nakapakinig dun sa kabilang himpilan o kaya lalo naman na yung tumatangkilik dun sa kabilang palatuntunan, kapatid na Willie. Sasabihin bakit naman itong palatuntunan mo, yan pala kung saan-saan mo ipinalalabas. Sasabihin pa naman ni Don Manoloy, dun lang naman talaga yung sa kanyang palatuntunan na papakinggan. Tama yun. Kaya tanong natin kay Atty. Rosal, meron ho bang nalalabag sa batas po ng tao, Atty. Rosal? Yang hindi naman po talaga sa television broadcast nilalagay po nila. At meron pa silang mga logo na hindi naman talaga yun ang logo ng SBN 21, Attorney? In bad faith sila dyan, Brother Willie. So, na-violate yung karapatan mo at liable sila ng damages dyan. Sabagay. Alam mo, kung minsan yung sa advertising lang, mayroong patakaran doon truth in advertising. Kailangan truth in broadcast dapat. Diba? Nawiwili itong grupong ito, kapatid na Willie, nawiwili na nilalagyan ng SBN yung broadcast nila na kunwari galing sa Channel 21, pero ang ipinaririnig ay yung mga tape ni Brother Eli na maaaring ni sa broadcast hindi ginamit, Brad Josel. Hindi nga broadcast material yung mga inilalabas nila Nakaw na tape yun dito sa mga pagtitipo natin na eksklusibo para sa atin lamang. Dahil hindi naman ipinagbibili yun at lalong hindi naman yan broadcast material, ba't meron kayo? Paano nyong naililitaw yan? Hindi naman namin binigay sa inyo. Hindi naman kayo nanghingi. Yan ang aming sinasabi. Kaya the conclusion is, nakaw yan. Correct. At kung mo sa iyo nakuha, ikaw ang end user yata, yun ang tawag sa batas, attorney. Pag sa iyo nakuha, in possession mo yung halimbawa bagay na hinahanap ko't nawawala, ito implies ang alam po, ikaw ang may liabilidad dyan. May presumption na gano'n. Brother Josel, nai-ready na ba ni Brad Mel yung logo ng SBN 21 para maitabi ron sa nilagay nila ron sa sa litrato ko? Sige, nire-ready lang, kapatid na Willie. Para mapatunayan natin ngayon, Brother Josel, na talagang pandaraya yung ginagawa nila Unang-una, yan po ay hindi sa television broadcast, Brother Josel, para maidiin natin sa ating mga taga-subaybay. Yan po'y sa radyo. Kaya yung... At hindi programa ang dating daan yun. Brother Josel, yan po'y kay Don Manolo Fabis. Sa Genius Family. Family yan. Sabado, alas 10 hanggang alas 12. Gaya din naman, kapatid na Willie, nung usapan namin ni Brother Resty, doon naman sa himpilang DCXQ naman yon na ipinakita din nila sa Channel 21. Kaya namimihasa sila, Brother Danny, abusado. Namimihasa sila Kaya ngayon, meron silang obligasyon, Brother Danny, hamon natin, maglitaw sila ng tape broadcast ng SBN 21 na ako nga yung nagsasalita dun sa tiyempo na yung Brother Danny na moving. Samantalang tayo, papatunayan natin sa lahat ng pagkakataon, yan po'y hindi sa telebisyon, kundi yan po'y sa radyo, sa DCWB. Ang kausap mo ay isang iglesia ni Cristo ni Manalo
na nagpakilalang isang Abayari, Ginoong Oo. Abayari. Na dun sa pagsagot ko sa kanya, pinutol lang alanganin. Palibasa, mga alanganin ng pagkalalaki ng mga to, Brother Danny, gusto lang nilang maglagay ng mali siya sa mga nakikinig na ako, bilang tinuturoan ni Brother Eli, kinokontra ko yung aking tagapagturo na hindi ko gagawin kailanman, Brother Danny. Hindi ako lalayo, hindi ako hihiwalay dun sa turo sa akin ni Brother Eli. Okay, siguro kapatid na Willie, medyo naintindihan na po ng ating mga taga-subaybayan at intay-intay natin. Nasa kanila ngayon ang table upang intay natin na patunayan nyo na yan talaga na-air sa Channel 21 at patutunayan namin hindi. Dahil pag hindi nyo napatunayan yan, sinungaling kayo. Pag napatunayan nyo, di na kami babalik ni Brad Willie dito. Oo, titigil na ako, Brother Danny. Kahit doon kay Don Manolo, hindi na ako magsasalita doon. Sige, hintayin natin. Hindi na sila kikibu dyan. Maniwala. Ano po ba totoo dito sa bagay na ito? Ano ba talagang legal sa batas ng tao? Hinggil dito sa sinasabing pagboto, kapatid na Danny, na di umano ay pagkakaisa. At ito'y konstitusyonal. Sige nga, Attorney Rosal, Attorney Hero. Alam mo, Brad Josel, no? Yung secrecy and sanctity of the ballot, hindi pwedeng i-compromise yun eh. Kasi yan ay constitutional provision. Ng 1987 and even in 1973, Constitution natin. So yun hindi na dapat baliwalain yun, ano? Although sinasabi nila yung Article Section 261 ng Omnibus Election Code, na-repeal daw nung sinasabing 90 Republic Act 7890. Meron din sinasabi silang 7898. Tinignan ko yung sa record ng batas. Yung 7898 tungkol dun sa an act providing for the modernization of the armed forces of the Philippines and for other purposes. Kaya nga, bakit nila nilagay yung number na yun? Nevertheless, yung Article 286 na sinasabi na ni-repeal nga yung Section 261, ay alam mo, Brad Josel, yung 261, special law yan. Yun na tinatawag na mala prohibita. Inilipat lamang doon sa revised penal code na inamen nga. Tinaasan pa nga ng parusa. No? At sinasabi, pinatutunog nga nila na yun daw ay na-reinforce pa nga raw yung freedom of religion at ini-imply nila na pwede nang pilitin, na pabutuhin in essence of unity and discipline and the threat of expulsion. Yun ang issue dyan. Hindi naman yung como simple lang na by consensus, pinatutunog nila by consensus. Voluntariness, ganon. Yung isang abogado, sinabi niya kung sumasang-ayon. Tanong natin sa kanya, kung di sumang-ayon. Walag nila. Di nakalagay nga doon sa second paragraph na pagka pinilit mo, pinakialaman mo, pamamagitan ng violence, threat, or intimidation, yung kaanib mo, para pabutuhin mo, hindi naman nila aminin yun, pero talaga maliwanag yun kung ititiwalag nila. The right of suffrage, nakalagay doon O kaya performing a religious act o in the performance thereof, nakalagay. Pwede kang madimanda ng grave coercion, sino ka man, at mataas. Tinaas nga yung amendatory provision from 6 years and 1 day to 12 years, yung prison mayor. Dati lang yun umaabot lang ng months. At dito sa election law,
hanggang 6 years. At yung pag-iimbestiga, pag nag-complain ka, kung ikaw ang complainant, ikaw pinilit, ay yan ay sa piskal, tapos appeal mo sa DOJ. Nung araw, yon ay law department ng COMELEC at i-appeal mo sa Commission in Bank. Yun ang mga procedure na nangawala, na nagkaroon ng pagbabago. So, kapatid na Josel, hindi pa rin nawawala, kaya pinatutunog kasi nila na, uy, pwede na kayo na lumakas yung doktrina na kayo'y united kayo na bumoto. Hindi nila sinabi yung puwersahan. Nakalagay din yun force, violence, threat, and intimidation. Kung tatanggalin ka nga, di may coercion. Grave coercion yun Ayun, na sana ang sinasabing lumakas ang kanilang doktrina, Brad Josel. And I would like to read the congressional record, no, Brad Josel. Kasi sabi niya, pagbabasa ako, di nagbasa nga ako. Ito yung deliberation ng House Bill number 11398. Yung kaibigan ko na si Pat Menson, congressman, sectoral for labor, si Pat Menson, siya nagtanong no sa deliberation nitong batas, itong bill na ito, binabalangkas pa lang para maging batas, doon sa isa sa mga sponsor, si Mr. Tito Espinosa, ng Marinduque yata yun. Ano yan? Tinanong, Mr. Menson, what will happen now? We will have a religious war in the country. Mr. Espinosa, precisely, Mr. Speaker, we are prohibiting coercion, intimidation within one religion, one sect. We are preventing that. Kita mo? Prevent din nila yung yung coercion What is allowed here under this exception is for one sect to confer among themselves and arrive at a decision freely as part of religious practice doctrines. Maliwanag freely. Kung hindi nga sumang-ayon, sabi ng isang abogado, kung sumasang-ayon, hindi sila pwedeng banatan ng grave coercion. Kung hindi nga sumang-ayon, hindi pwede. Covered sila. Kaya lang, problema rito, ang complainant. Yung kaya may moral conviction siya na magreklamo. Yan ang malaking big question. Isa pa, Mr. Menson, numbering 10 lines would not allow any religion, denomination, or sect to intimidate, coerce, or unduly influence directly or indirectly any of its members. Mr. Espinosa, Mr. Speaker, I would like to assure the gentleman that the fears that he has over this provision being interpreted to mean coercion or intimidation or any manner that might influence the decision of the sect or religion is not by any stretch of imagination contemplated. Maliwanag, Brad Josel? Matabawal pa rin pilitin dito sa batas na ito. Although, yun nga, nirepeal nga, itong batas na ito sinasabi nila noong 261. Diba, Brad Josel? Maliwanag. At sa kanilang mga aral at doktrinang ipinatutupad, talagang mapipilitan naman ng miyembro, Brad Danny, na iboto yung kung sino ang idinidikta ng kanilang pamunuan. Katunayan, sa kanilang aklat, ilagay natin sa ating screen, ito po'y mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At ito'y nasa pahina 127, sinulat ni Ginoong Eranio G. Manalo. Huwag ninyong sisirain ang kaisahan ng Iglesia maging ukol sa pagboto o iba pang gawain. Bakit? Sapagkat ito'y kasalanan na ikatitiwalag sa Iglesia. May pamimilit nga, kapatid na Josel. Kasi matitiwalag ka, Brad Danny, pagka hindi mo ibinoto yung ipinaboboto ng Iglesia. Alam mo, Brad Josel, ang tumutunog dito sa sponsor speech ni Congressman Ninoy Besiha, naging COMELEC chairman, tayo na, kalimutan ko ng pangalan niya si Perez, Leonardo Perez, yung nga daw, pursuit of freedom of religion. Yung right to vote in unity and discipline is part and parcel of the religious faith. Yan ang pinatutunog ni Congressman Perez, nag-sponsor siya rito Kanya, yun, nakagabalang kasi sila ng batas na ganon. Although very clear naman yun The right to suffrage, pagka kinumpel mo yan,
Pwede ka madali ng grave coercion yan. Sino ka pa man. Ayun. Pero kapatid na Ngayon, Joseph, yung freedom of religion, pwede nilang i-depensa yun. Pero that is a matter of defense. maisingit ko lang kapatid na Joseph, napanood ko kasi yung bahagi ng sinabi ng abogadong kanilang napanayam na para bagang binabaligtad pa ang coercion daw yung right na mag-exercise ng religion ay ipilit mo yun daw ang coercion. Para bang kino-coerce pa natin yung kanilang pag-exercise ng religion. Tama yun. Pero ang question dito, bakit kailangang itiwalag? Yun. Yun ang question dun Ba't kailangang itiwalag pag hindi ibinoto? Kaya nga, ititiwalag kasi hindi sumunod doon sa gusto mo. Ay, bakit ganon? Brad Danny, yung binasa kong congressional record, nakalagay doon arrive at freely at a consensus. Sumasang-ayon sila. Kung hindi nga sumang-ayon. Kitang-kita namang may hindi nga sumasang-ayon, attorney, dahil nga itinitiwalag, doktrinado. Oo. At saka, doon babalik ka, Brad Joseph, Brad Danny. Opo, Brother Eli. Hello. Opo. Saka paano naman masasabing, paano naman ititiwalag na kaya ititiwalag hindi sumang-ayon sa sinabi ng kanilang pamamahala, hindi binoto. Opo. Paano malalamang hindi nga binoto? Ibig sabihin, pinakikialaman nila yung secrecy and sanctity of the ballot. Doon pupunta, Brad Eli. Yun ang lundo noon. They have their way to determine whether the member obeyed them in voting for the person that they have chosen. Lumalabas na violate yung sanctity at saka yung secrecy of the ballot or the vote, Brother Joseph. Kasi otherwise, paano nila malalamang hindi nga ibinoto at paano naman sila magtitiwala, di ba? So, alam mo, Brad Eli, may mga provisions ng election code na hindi ka basta-basta makakapasok doon para manilip-nilip ka nung kung sino ibinoboto. Yung mga barangay captain nga, hindi pwedeng pumasok sa presinto para alisin ka doon. Nakakapagtaka, attorney, kung paano nila nalalaman na hindi nga nila itinunod ng miyembro at para itiwalag nila, di ba? Yun, doon papasok ko yung violation ng Constitution. The secrecy and sanctity, maliwanag ko yun of the ballot, kalagay doon. Paano mo sisilipin yun? Bawal nga pumasok doon during election time. Unless yung teacher o kaya yung mga watchers. Ayun. May mga watchers yan kasi doon Pero attorney, ang mangyayari po pala sa Pilipinas, kung ang mangyayari majority ng Pilipino ay magiging miyembro ng iglesia na yan, wala na pong halalan. Kasi kung sino ididikta nila, yun Oo. Yun na. Yan nga, wala nang eleksyon. There is only one, itong pag-aralan kong congressional record, Brother Joseph. Kaya nga ako, Brad Joseph, dismayado ako nung napanood ko yung sinasabi ng abogado. Sabi ko, ito, kumbaga, pag ganitong lahat ng abogado, tagapagtanggol ng batas, makikita mo, walang patutunguhan ng batas na maayos Kasi parang binabaliktad pa ngayon na ang pinoproteksyonan niya ngayon, yung nagkakaroon ng pamimilit sa kasagraduhan ng pagboto at ang may kasalanan pa ay yung ititiwalag na miyembro. Hindi, ina-assume kasi nila doon sa kanilang patunog yung sumasang-ayon, tsaka yung may consensus. Hindi naman nila aminin yun na namumuwersa sila. Ayun, pero hindi po pwedeng itanggi, attorney. Ititiwalag, nababasa ititiwalag. Kasalanang ikatitiwalag. Yun. Kanya yung sinasabi, yun lang ang isang congressman na nagtanong yung sa pertinent issue tungkol doon sa consensus saka freely given. Kaya iniliwanag din ni Tito Espinosa na may concern pa rin tungkol sa intimidation, threats and violence. Covered pa rin yun, sabi niya. Nakalagay Kasi once you talk about the law, titingnan, you go to the congressional record. Mabuti na lang, maraming salamat doon sa mga kaibigan natin sa Congress na nakikinig kay Brad Eli, napakinggan nila, pinadalhan ako ng congressional record. Kasi ang hirap pumunta doon layo-layo. Pinadala lang sa akin to, Brad Eli. Pero siguro, Brad Joseph, in the pursuit of truth, yan. Kung naipakita po sana natin, attorney, yung kanilang para masasagot ninyo ng kumbaga punto by punto Pero so next time, kung baka mag-rejoinder sila, di okay lang. Yung isang sinasabi doon, wag naman ganun sabihin mo na mag-enroll, ganun. Kung naging dean nga kayo, okay lang yung dean. Pero isa lang ang dean ko, si Dean Antonio Coronel. Yan, na abogado ni Brad Eli. Pagkalaki-laking kayabangan naman
ano sasabihin mag-enroll kayo uli. Kayabangan nyo, nakala mo kung sinong kagagaling. Yun nga ho eh. Akala mo na, hindi naman siya nagkakamali. Sige, hayaan nyo po. At, pagka meron tayong luxury of time, mas bibigyan natin ng attorney. Happy hour nga yan. Kapal-kapal na ano ko ito, record oh. Sige po. Hindi ko pa na masyadong halukay yung tungkol sa doon sa new civil code, human relation. Marami nakapaloob doon, Brad Josel. At saka ang essence, the soul of the Constitution. Ano yon? Tungkol sa right of suffrage. Ay talaga at all costs kailangan yung secrecy and sanctity of the ballot should at all times be upheld. Nakalagay eh. Sabi ni Recto, kung wala ka ng ibang magawa pa, pumunta ka sa Constitution. Doon mo titingnan ang logic ng reasoning mo pag pinagtanggol mo isang karapatan. Yan, maliwanag na sinabi ni Don Claro Recto. Claro. Opo, kaya tayo overtime na. May mga tao kasing nagsasabi ng ginagawa daw ng inyong kapatiran ay labag sa batas. Palagay ko ang tinutukoy nila yung dating law on the matter, which is Batas Pambansa 881. Ngunit ito po ay hindi na totoo sapagkat ito po ay na-repeal na. Itong batas na ito ay na-repeal na ng Republic Act number 7898. At sang-ayon sa batas na ito, yung pong ipinagbabawal na mga gawain dun sa lumang batas ay wala na po. In fact, if I were to quote the law, it says Section 261 of Batas Pambansa 881 is hereby repealed. Yan po ang sabi ng bagong batas. See, I was involved in the crafting of that law, and I distinctly remember that we purposely deleted that provision in the Omnibus Election Code regarding that provision which says that no religious organization may employ or influence directly or indirectly, etc., etc. No? Moreover, the provision on grave coercion, which is Article 286 of the Revised Penal Code, had been amended. In fact, dun po sa bagong batas ngayon, lalo pang tumibay ang karapatan ng inyong kapatiran na magkaisa-isa at magkaugnay-ugnay. And in fact, the law now imposes a heavier penalty against those who will prevent ako na magsasalita na. Brad Josel, Brad Danny. Opo, attorney. Hindi lalong tumibay. Unahin ko muna, totoo yung na-repeal, that is a honest mistake on our part na na-repeal na nga yan. Pero we have gone to the law, lalo na yung congressional proceedings, ay talagang hindi lalong tumibay. Bakit po? Yun ang essence na hindi naman dapat sabihin nung nagsasalita. Na tumibay daw yung kanilang kapatiran doon sa pagboto, no? Na out of their doctrine, united sila ng pagboto, no? Sa religious doctrine nila, no? Nakalagay nga dito sa congressional deliberations, yung bang mga kababayan, pagka tinatalakay ang batas, pinapanday, may mga congressman yung sponsor, tinatanong yan nung gustong congressman na malinawan kung ano yung batas na pinapasa, ano yung bill. At nagtanong, in the course of yung pagkatanong ni Pat Menson, incidentally, kaibigan ko po ito na matagal ng panahon, naging sectoral representative for labor, no? Ang sabi ni Pat Menson, what will happen now? We will have a religious war in the country. Ito'y dinideliberate na sa Congress, mga kaibigan. Sagot naman ni Mr. Espinosa, yung Tito Espinosa, one of the sponsors of the bill. Precisely, Mr. Speaker, we are prohibiting coercion, intimidation within one religion, one sect. We are preventing that. Maliwanag ko na prevent pa nga
What is allowed here under this exemption is for one sect to confer among themselves and arrive at a decision freely as part of the religious practice doctrines. Yun ang pinatutunog nila, na kung mayroon talagang consensus, mayroon silang kalayaan na pumili ng kandidato freely among themselves. Yun ang tinatawag nilang religious doctrine at hindi siya pwedeng kasuhan ng grave coercion. Pero nakalagay dito sa amendatory law, nakalagay po dito maliwanag eh. If the coercion is be committed in violation of the exercise of right of suffrage. Alam nyo mga kaibigan, yung right of suffrage, ang ibig sabihin niyan, covered ang yung pagboto, pagpa-register, at hindi mo pagboto, pagkampanya. Very encompassing yan. Pero kung ikaw ay sinasaklaw ng isang doktrina at ayaw mo talagang sumunod, edi coercion nga. Ang essence ng coercion, grave coercion, pamamagitan ng alin? Doon sa first paragraph. Violence, threats, and intimidation. Edi coercion nga maliwanag. At lalong mataas ang parusa niyan dahil next in higher degree. Anong next in higher degree? Doon sa ordinary coercion. Ito nakalagay mga kaibigan. Umaabot na 6 years and 1 day to 12 years. Kung ang involved dyan ay magpiprevent ka at kinukumpel mo isang tao to right of suffrage, nag-i-interfere ka sa kanya. Kaya lang, ang magiging problema natin dito mga kababayan, Brad Josel, Brad Danny, at mga nakikinig, meron din sa deliberation kasi ng Congress, nakaliwanag dito pinalalabas nila na consensus daw yun. It is part and parcel of their unity for everything and anything out of their doctrines doon sa religious nila bago sila umanib. Nakalagay ho dito sa congressional, yun ang kanilang pinatutunog dito na nagkaroon ng public hearing. At ako'y nagtataka, wala man lang tumutol na mga ibang religion kung hindi sila nagpabor sila Nagtataka ako bakit nagkaroon ng public hearing na hindi man lang napasabihan yung ibang religion mga kaibigan. Isa lang ang nagpunta ron Kanya maliwanag ko na yon ay na-reinforce ang karapatan ng sino man na pipilitin mo on the pain of expulsion, Brad Danny, ay titiwalag, pwede ka pa rin magreklamo Pero ang tanong ko, mayroon kang moral conviction na lumaban dyan sa mga taong yan? Yan ang tanong. Yung actual implementation na mahirap, Brad Danny. Pero nandoon yung sanction ng batas. Still, there is a grave coercion. Tunayan nga, nung sumagot yung isa, yung una yung si Dean, sumagot naman yung isa, sabi niya, kung sumasang-ayon, okay lang. Ang tanong, kung hindi nga sumang-ayon, ano ngayon yun? Di coercion nga. Kung hindi, attorney, ko lang po, kung hindi sumasang-ayon, ipakita po natin ang mangyayari. Ang mangyayari niyan, liable sila doon sa grave coercion. Alam mo, yung sinasabi niyang na-repeal, yung 261, section 261, yun ay special law. Yung election law yun, Yun tinatawag na mala prohibita. Yun. Pagka yun, regardless of your motive, automatic na pagka ikaw nag-violate yun, hindi na tatanungin ano ba motive mo to violate. Pero inilipat nila ngayon, nirepeal nila at dinagdagan yung penalty ng grave coercion dito naman sa revised penal code. Mala in se kung tawagin. Mala in se. Ibig sabihin, mayroon kang dolo or criminal intent. Yun ay at yung procedure ng preliminary investigation dito sa ngayon sa grave coercion, ordinarily, nakalagay na ngayon sa prosecutors. Tapos i-appeal mo saan? DOJ. Dito naman dati, sa 261, Law Department ng COMELEC, walang pakialamang dyan, ang fiscal, although pwede rin i-delegate yan ng COMELEC. Ang appeal naman ng Law Department sa preliminary investigation, pupunta ron sa commission. At saka yung penalty. At saka yung probation. Attorney, ang ibig lamang po natin na kasi kanina pinakinggan ko mabuti yung sinasabi ng abogado at yun naman pong ipinaliliwanag ninyo. Yung tungkol dun sa coercion, ay maituturing na yun ay dapat maintindihan din. Ito'y may kahalo palang pananakot. Pero kung gaya nung sinasabi ng abogado na
parang masasabi ko nga na may katwiran siya dahil ang sinasabi lang naman niya ay kung sumasang-ayon. Silang dalawa, yung isa, yung pangalawa, nagsabi. Pero ang gusto po nating maipunto rito ay, ang Iglesia ni Cristo ba, ano ang kanilang kinukuha? Consensus ba o ito ay mayroon silang ipinapataw na pagkastigo sa sino mang hindi papayag o susunod doon sa kanilang tinatawag na kaisahan ng pagboto? Mabuti po, maipakita natin yung kanilang opisyal na paniniwala hinggil dyan sa bagay na yan para maipakita natin, kapatid na Josel. Ayan. Ang nakalagay po dito sa page 127, ang mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo ay ganito. Ito'y sinulat ng kanilang tagapangasiwang pangkalahatan ngayon, si Ginoong Eranio Manalo. Ang sabi po dyan huwag ninyong sisirain ang kaisahan ng Iglesia maging ukol sa pagboto o iba pang gawain, sapagkat ito'y kasalanan na ikatitiwalag sa Iglesia. Meron silang pataw na parusa Kasi kung yun ay consensus o kumbaga ay panghihikayat sa mga tao, nasa iyo ang pagpapasya kung ikaw ba'y susunod o hindi. At hindi ka papatawan ng ganitong pananakot kasi ititiwalag ka Kaya nga, brother, ang punto, yun nga ang point ng pangalawa ng abogado na in-interview nila. Kung sumasang-ayon. Hindi naman yan ang sinasabi dyan Diyan, pag hindi ka sumang-ayon, may pataw ka. Regardless ka sumang-ayon. Hindi naman yung pinaliwanag ng abogado nila. At saka, ito na lang isang instance. Halimbawa, mayroon talagang patong na expel ka nga. Pero nataon naman na gusto mo. Gusto mo talaga yung, halimbawa, si Juan de la Cruz. Pag hindi mo binoto, titiwalag ka. Nataon naman talagang gusto mo rin. The same time, nagpararel lang yung gusto mo at saka yung pananakot. So, walang coercion doon. Gusto mo rin payag ka Yan ang sinasabi nung isa, yung abogado, yung sa Senate daw. Alam na daw niya yung ganon. Kung sumasang-ayon. Yun ang susi ron kung hindi nga sumang-ayon, ano ngayon yun? Di coercion at this is amplified in the exchange of question of Mr. Congressman Menson, Mr. Menson. Pakibasa nga mga bradani, babasahin ko, no? For the guidance of the viewing public, numbering 10 lines would not allow any religion, denomination, or sect to intimidate, coerce, or unduly influence directly or indirectly any of its members. Sagot ng sponsor, Mr. Espinosa, Congressman Espinosa, Mr. Speaker, I would like to assure, ina-assure pa niya the gentleman that the fears that he has over this provision be interpreted to mean coercion or intimidation or any manner that might influence the decision of the sect or religion is not by any stretch of imagination contemplated. Nakita mo? Wala daw pananakot. Doon, sa punto na yon. So, kung merong violence, threats, intimidation na i-apply sa membro, may karapatan para siya magdemanda ng grave coercion in accordance with the amended provision of Article 286 of the Revised Penal Code, and yun lang, freedom of religion na sinasabi, yung doktrina nila, pwede lang nilang gamitin as a matter of defense. Yun, para hindi sila magkaroon ng kaso dito sa Article 286. Ganun lang kasimple yun, Brad Danny. At meron pang sinasabi, di ba, yung tayo pangaraw dapat makasuhan dahil parang pinipigilan natin sila sa pamamagitan ng pagsasalita nila. Kung yung argument nila tungkol sa freedom of religion, na pwede nilang sabihin, mag-unite tayo dito dahil itong ating pagboto, ito'y kasama sa ating doktrina. May karapatan din tayo, it's on the other way around, na sabihin natin, it is in accordance with our freedom of religion also, to tell to the whole world na mali yan. Hindi dapat gawin yan na kayo parusahan kung ayaw niyong sumunod dyan. That is also freedom of religion, Brad Danny, di ba? Bakit one-sided? This is a compartmentalized explanation of what the law provides, Brad Danny and Brad Josel. So, yan pong maliwanag dyan sa punto na yan. At saka may binabanggit pa yung Republic Act 7898, noong unang nagsalita. Tinignan ko nga yung batas ano ba yun? Yung pala, an act providing for the modernization of the armed forces of the Philippines and for other purposes.
Hindi naman applicable yun maliwanag Republic Act number 7898. Maaari nagkamali din siya. Alam mo kung minsan mayroon kang pagkakamali din naman na talagang hindi masyadong mabigat naman at hindi mo naman iginigiit. Hindi ba, Brada Josel? Bradani? Opo. Oh, pero kinukuha natin dito yung sentido ng pinag-uusapan, Brad Danny, kasi sa kanilang pagpapatupad ng batas hinggil dyan sa pagboto, pag dumarating ang halalan, attorney, ganun po yan yung pamunuan nila ang magsasabi sa mga miyembro kung sino ang iboboto nila sa mga politiko na tumatakbo. Yung hindi boboto doon sa politiko na ini-endorso ng kanilang pamunuan, matitiwalag. Ang question nga dyan bukod dyan sa mga sinabi ninyo na hindi naman talaga consensus yan, kasi the way I understand, attorney, pag sinabi hong consensus, di ba, nasangguni muna yung mga tao. Kung sila ba'y sumasang-ayon, napagkaisahan ba talaga? Yan. Di po ba ganun ang ibig sabihin ng bagay na yan? Sumasang-ayon. Sabi ng isang abogadong kinonsulta nila. Oo nga pero hindi naman kinonsulta ang general membership Ang nagdidikta lang naman yung mga nasa higher ranks At pagkatapos, ibababa na sa miyembro, eto na iboboto natin. At pag hindi ka sumunod doon sa hindi mo naman alam na kung paano nangyari, ititiwalag ka, kapatid na Josel. Oo. Ang problema ngayon ganito. Paano ngayon malalaman na iba nga binoto mo? Halimbawa, ikaw, Bradani. In what way? Kasi may mga safeguards yan sa pagboto Papasok ko pa lang doon, titin ang ID mo. Nakarehistro ka ba rito? Okay. Pasok ka. May barangay captain accept the right to vote. Pupunta rin yung barangay captain. Bawal na pakialaman. Bawal nga May mga limitado. Ang ano lang yun, police hindi rin pwede unless na mayroong gulo. May limitado yan kung strictly omnibus sa election code, ang titignan, the secrecy and sanctity of the ballot, talagang sabihin natin almost airtight. Paano may malalaman na kung sino binoto mo? Yung batas na yan, hindi pa napapalitan Gusto ko lang. Hindi nga. Yun lang naman 261 At saka yan, that will never be changed unless you amend the Constitution. Nakalagay, ulitin ko, hindi bali makulit. The Congress shall provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot. Teka, attorney. Maliwanag Kailangan po, kasi hindi naman kami abogado ni Brad Josel, gusto po namin maintindihan itong mabuti. Kasi parang ang gustong palitawin ng abogado, kapatid na Josel, sa aking mababang pag-intindi, ay parang tayo pa ngayon ang may kaso dahil sa parang kine-question nga natin itong ginagawa nilang pamamaraan. Ngayon, tingnan ko naman ang ganito. Kung ang batas na yan, attorney, ay sinasabi nyo nga, how about argumento ko hindi, nag-exercise ako ng freedom of religion parang ganito. Gusto ko ang asawa ko ay 16. Ito ay sa religion namin. Ako ba pwedeng mag-exercise dito nang walang anumang pwedeng batas akong ipanagot sa iba kahit pa may batas na huwag ka kukuha ng mas maraming asawa kaysa sa isa? That, in effect, is a violation of the revised freedom of religion ko yun, attorney. Sabi ng abogado You must not violate the law under the guise of exercising your right to religion. Kanon. In this country, we do not practice polygamy. Isa lang. Sa aking basa kasi, attorney, ang gustong palitawin ng abogado, kailan pa man at itinuturo kung yun ay pauri ng pagpa-practice ng religion, kahit ito'y may nasasagasaang umiiral na batas ng ating bansa, ako ay exempted. Ako ay wala akong pananagutan. Religion ko ito, kapatid na Josel, na pumatay ng tao Johnny, there is always a general principle na hindi pwede na gamitin mo na pagsanggalang ang karapatan mo kunwari sa ilalim ng saligang batas na ikaw ay mag-violate din ng batas ng bansa natin. Hindi pwede yun. Very fundamental yun Otherwise, paano yan? Gagamitin mo yan. You take a refuse to the Constitution in the same manner na when nilalabag mo ang penal laws. That is at war with the rule of law, Bradani. Hindi pwede yun. So, may limitasyon yun. Yung mga bagay na ngayon lumilitaw, talagang nababaliwala yung ibang mga provisions ng batas. At saka mayroon dahil kung saan sinasabi nilang karapatan nila kasi pang-relihiyon, etc. Alam mo, mayroon nga kulatilya hindi na nila binasa ito nakalagay.
doon sa congressional records. Nakalagay dito eh. Separability clause, section 4. If for any reason, section or provision of this act, yun nga yung amendatory na sinasabi niya, to any person, group, or circumstance is declared invalid or unconstitutional. Nakalika. Invalid or unconstitutional. Nakita mo? Di meron silang kulatilya talaga na takot din sila. Baka hindi constitutional ito. The remainder of this act or application of such section, provision or partition, etc., or the etc., not be affected such declaration. Meron silang kulatilya. Alam nila na ito'y pwedeng questionin sa pamamagitan ng unconstitutional, yung secrecy and sanctity of the ballot. Ayon. Kaya ang question doon, Brad Josel, papaano nangyari ang pagiging lihim at sagrado ng pagboto kung may matitiwalag? It implies, inalam. Oo. Dahil kung ako naman, halimbawa, miyembro ko, alam nga naman, isumbong ko sarili ko, hindi ko binoto yung politiko na ini-endorso nyo. Correct. Para itiwalag nyo ako. Siyempre, hindi ko gagawin yun. Eh sila, paano nilang nalaman? Alam mo, Brad Danny, merong ang nagsabi sa akin na retired judge nga yun eh. Kinukwento nga sa akin ni Atty. Yero kagabi. May daw mapuntusan, ng isa pang puntos yan eh. That is in effect a disenfranchisement eh. Yan, yung ganyan na mga patakaran na ititiwalag ka. Alam nyo, Attorney Brad Josel, parang nagkakaroon ako ng kaba sa at saka, alam mo, ito, sabihin ko na lang, mga kababayan, hindi tayo masyadong, baka sabihin nyo, bakit tinitira ni Atty. Rosal yan, etc. No. Kasi we are for the rule of law, no? Ako, I have gone to this, to the length na ako pinaglaban ko ang ating Constitution, 1987. Di man dapat nasabihin ko sa inyo. Tingnan natin na lang, Brother Josel, yung tinatawag na preambulo ng Constitution. Ano ba nakalagay doon? Yung preamble. Dito maliwanag eh. Paano tayo magkakaroon ng isang bayan na makatarungan, na may katarungan, may rule of law, etc. Paano matutupad dito? Tingnan mo kung mayroong mga ganyan na mag-interfere sa ating karapatan bumoto. Nakalagay dyan sa preambulo, nakalagay Diyan na ba yun? Wala na yata. 1987 at saka 1973, 1935. Lagi sinasabi dito, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth. Pradani, regime of truth. Paano magkakaroon ng katotohanan niya kung didiktahan mo isang tao? Sa gusto mo? Justice, freedom, love, pag-ibig, equality and peace. Tama? To ordain and promulgate this Constitution. Paano ka magkakaroon ng ganong society? Kung walang katotohanan, walang kalayaan, katarungan, lalo na sa pagboto mo sa gusto mo. Di ba, Brad Danny? No, mabigat po yan. Kaya nga ako, ulitin ko, sabi ko nga, naiisip ko nga po, attorney, pagka ang majority ng Pilipino naging miyembro ng iglesia na yan, wala na pong halalan. Dahil kung sino na lang ang politiko na kanilang sasabihing iboto, tsak na mananalo na nga naman yon. At pagka nanalo yun, dahil sila nga nag-endorso, sino bang mamamalakad sa gobyerno? Yung bang politikong naupo? Kayo naman. Ganun ba analysis nyo ron, Brandani? At kung ganun naman ang mangyayari, kapatid na Josel, alsin at pa walang kabuluhan na itong madaming mga pagkasali-salimuot ng mga batas na ito. Samantalang, klaro naman doon sa pinaka-basic, yung Constitution, Huwag na tayo doon sa mga sangasangat, di natin masyadong naiintindihan yon. Pero yung pinaka-basic na batas na nakikita natin, yung basic na karapatan ng tao, nandun yung pagiging karapatan mong magkaroon ka ng malaya, o pamimili, o ikaw ay hindi pwedeng panghimasukan ng sino man. At kaya lang,
nagkaroon ng parang ibig ihatid yung ating mga kaibigang ito na ay kasi ine-exercise ko yung aking religion. Yun. Oh, sige. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.